Yan, happy Sunday to all. Ayan mga kapiks, good morning. Maulan na morning. So ayan, nagkakape po ako. Kape po tayo. So yun nga ho, kagabi, doon po kami sa birthday po. Dahil yung may-ari po ng mineral po kung saan po kami nag-order. Minessage po ako ng pinsan niya, nagtanong kung saan daw ako. Ano daw ginagawa ko. So, late ko pong na-replyan dahil nakatulog pa ko kahapon. Kasi yun nga ho, pagkahapon naman po, kahapon maulan. So, ngayon Sunday, simula kaninang madaling araw po mga kapiks, umulan na po dito sa Tacloban. Hanggang ngayon, umagang-ubanga na po, kanina pa po ulan ng ulan. Minsan naman po lalakas, minsan naman po hihina. So, doon po kami natilani kagabi. Nakapunta po kami doon mga alas 6 na po ng gabi. So si Patpat, wala naman po dito, hindi po siya nakasama. Doon naman po siya sa kuya ko, sinama sa anak niya. May pinuntahan po sila. So bali yung naisama ko lang po si Ate Ezra. So nung una po parang hindi ko po gustong pumunta dahil ako lang daw yung pinapapunta doon. Sabi ko nakakahiya, baka madami po yung tao kasi yun nga ho, birthday po ng pangatlong anak niya kasi yung anak niya po is 5. So yung unang pinuntahan po namin, nakasama ko si Patpat tsaka si Ate Ezra. Yung dalawa naman po yun, yung una tsaka yung pangalawa. So kagabi yung pangatlo yung nag-birthday. So sabi ko, nahihiya akong pumunta, ako lang, sabi ko. Nandito si Ate Lani kasi yung mga anak niya po mga kapiks, nauna na pala doon kahapon. Alas 4 pa lang daw, pumunta na sila doon. So sabi ko, sabi ko nandito si Ate Lani, nagtatanong siya kung yung mga anak niya, nandyan pa ba. So sabi po ng pinsan ng ng pinuntahan po namin, pinsan po ni ma'am, yung mga bata daw, pinauwi na nila. So sabi ko, okay. Tapos yung hindi po kasi nag-reply na ko pumunta kung mag-isa lang ako. So yun mga kapiks, mga ilang minuto nag-message ulit sa akin, sabi niya, saan ka nati? Sabi ko, dito na bumalik ako sa bahay kasi pumunta kami dyan kanina. Sunduin sana namin yung mga anak ni Ate Lani, kaso yung gate naka-close. Sabi niya, balik ka dito, isama mo na lang si Ate Lani. So nung pagkasabi niya po na isama ko na lang daw si Ate Lani, so timing si Ate Isra lang naman po yung dito. So kami po yung pumunta doon kagabi. Timing naman po kasi yung kuya ko po dito po natutulog sa amin tuwing gabi. Sabi ko okay na lang din para may kasama po kaming lalaki matulog dito sa bahay. So doon po si kuya sa taas, dito po kami sa baba. Pag minsan po dito yung anak niya, bali naging 4 po kami dito sa baba natutulog. So si kuya sa taas, mag-isa lang siya doon. So timing kagabi, umuwi na sila. Pag uwi naman nila dito sa bahay, naka-close na po yung pintuan. Naka-close na po yung pintuan. Pagtanong si kuya kung saan kami, sabi ko, dito kami kina madam na birthday. Sabi ni kuya, punta kami? Sabi ko, agoy kuya, nakakahiya kasi ako nga lang yung ini-invite na napasama si Ate Lani. Tapos kung ako naman po mga kapiks, hindi ko naman din po iiwan si Ate Isa rito sa bahay na mag-isa lang. So yun na po, sumunod po doon si Patpat tsaka si kuya kasi kinuha po yung susi sa akin. So si Patpat nagpaiwan. Tinanong ko, hindi pa pala kumain mga kapiks. So yung hinanda ko pong pagkain para sa akin, si Patpat na lang po yung pinakain ko kagabi. Tapos mga ilang minuto tapos pong kumain ni Ate Ezra. Sabi niya mauwi kami kasi walang doon, ilan lang po yung mga bata. Yung marami po doon yung mga delivery boy na palaging pumupunta po dito sa bahay para mag-deliver po ng tubig. Tapos yung mga trabahante niya din iba. So parang kami lang po yung naiba ni Ate Lani. Sabi ko, hindi naman kami pupunta dito kung walang invitation sa akin. Sabi ko. Kaya yun, nakauwi po kami mag-alas 11 na. Tapos, yun nga ho, silang magbigay ng mga, or mag-share po ng blessing. Galante mga kapiks. So, kagabi,
sa isang trabahante may binibigay silang tip. So kami na Tilani kasi na iba po yung table namin. Buti po yung may-ari po ng yung si Madam umikot. So parang nangati po ako mga kapatid, nangati ako. Umikot po siya. Duman po siya sa table namin ni Tilani kasi sa isang table dalawa lang po kami ni Tilani. So dumaan po siya doon. May mga binigyan din po siyang tip sa mga asawa ng mga boy niya, mga delivery boy. So nadaanan po kami ni Tilani. Binigyan din po kami ni Tilani kagabi. So sabi ni Tilani, blessing daw yung pagpunta namin doon. Kasi long time din po na naglilinisan ng mga table kasi yun nga ho, tapos na po. Hindi na po bumili ng ng inumin yung amo nila, si ma'am. So kami kasi, yun nga, late kaming dumating. So parang late din po kaming uuwi. Timing po, medyo tahimik na po sa loob. Tapos yung isang iyaya po doon, sinabihan kami na magdala kayo ng mga ulam. So yun, may nadala po kami ni Ate Lani kagabi. May humba, may lechon paksiw, tapos may afritada. Yung problema ko po ngayon mga kapits, iinitin ko sana, nakalimutan ko po na naubusan pala kami ng gas kahapon. Kahapon naubusan po kami ng gas. Yun nga ho, ulan po ng ulan, wala pa akong masakyan. Na-timing din po si Ate Lani kahit daw maulan. May nagpalinis sa kanya, nagpabunot po ng mga damo. Kung sa amin ay naggiho. Tapos sabi ko, Ate Lani, naubos na yung namin tubig. Kasi dito po kina Nanay Inday, mahina po yung agas ng tubig. So si Ate Lani, may pinupuntahan lang po siyang isang bahay na kung saan po siya nag-iigib na malakas po yung agas ng nawasa or sa amin po lawasa. Yung gamit po ng tubig namin dito sa kusina is pang sabaw lang po yun. Iba lang po yung inumin namin mineral. Kaya yun, hanggang mag-alas 5 na, doon pa lang po sa Ate Lani pumunta dito sa bahay. Sabi ko, bukas na lang. So, ngayon, yung iniinom po namin or pang sabaw na tubig is mineral. Nagkaplana po sana akong umalis. Yung problema nga, malakas po yung ulan mga kapits. Walang problema sa kanin dahil may rice cooker naman po. Yung ko lang is, di ko po maiinit ang mga ulam. Ayan, yung ulan po lumalakas, sumihina na naman. Ngayon lumakas ulit. So ano po kami ngayon, free po kami ng tubig para sa CR. Dito po natutulog si Kuya. Kinabukasan naman po, uuwi doon sa isang bahay, sa kaibigan niya po kasi nandun po yung mga damit nila. Pero may bahay po siya doon sa Dulag. Nasa Dulag po yung bahay ni Kuya. Hindi naman po siya umuwi sa Dulag dahil hindi po siya umuwi sa Dulag araw-araw dahil yung trabaho niya po is nandito sa Tacloban. So umuwi lang po siya sa Dulag every Saturday or Sunday. Depende lang din po kung wala siyang lakad. So kagabi dito siya natulog kanina. Umalis, may katrabahuin daw siya. Iwan ko lang mamayang gabi kung dito ulit matutulog. Nano nga ako kasi yung niya si ma'am. Sabi ko, hindi naman ako nag-ano pero parang hindi niya ako nakakalimutan po i-invite. Lalo na po yung mga bata. Kasi simula, ilan na po yung anak niya, pag may birthday, nai-invite po yung mga bata sila Ate Elza Patpat. Tapos sabi ko kay Ate Lani, gusto siyang isama si Rose Ann kagabi. Yung problema, baka yung pinsan ng amo po, ng may-ari ng mineral, baka na, ako lang po yung in-invite, pero madami po yung sinama ko. Yung mga bata, yung nadala ko na lang po is isang party bag. Pero isa na lang.
alam mo lang, yan na lang po yung natira. So, hinatid na lang po nila kagabi. Ayan, lakas ng ulan at nalibre na po kami ng tubig. Naliligo po si Badil. Buti na lang po hindi bumabaha dahil diretso po yung agos ng tubig papunta sa drainage. Punta po tayo sa likod ng bahay. Yan, dito naman tayo sa likod. Humina na po yung ulan. Mamaya-maya, lalakas naman ulit. Kasi po kanina, nakalak po dito mga kapiks. Ayan, ito po, nakasabit siya dito. Kaya, hindi ko po siya mabuksan. Lumabas po si kuya. Nilak niya. Dahil nakahiga pa po kami. Baha na sa likod. Yung motor. Ligong-ligo na. Yan, maulan po pero may sikat ng araw mga kapiks. Ang taas na po ng malunggay ni dito. So wala pong pasok bukas yung mga bata dahil late landing. Marami na naman po yung tao sa MacArthur bukas. Sa MacArthur Park. So yan mga kapiks, ito po yung ulam na nadala ko kagabi. Sabi ko, madami po kami mauulam ngayon. Gas po yung problema dahil wala na akong pang init ng ulam. Pero pag mamaya po si Tito lumabas, ayan po yung paksiw. Diyan. Lumabas na po yung buto. Binigay po sa akin pa yung kuko po ng lechon. Tignan nyo mga kapiks. Kuko ng lechon. Charan. Maya pag humina po yung ulan, punta pa ako ng San Jose para bumili ng gas. Ayan, may apple pa po ako nadala dito. Ito naman, ayan, may pansit. May dito na pansit. Ito po yung gusto ko, humba. Ayan, humba po ito mga kapiks. At meron din po dito chicken cordon. Favorite po ito na ulam ni Patpat. So, ito lang po yung inulam niya doon sa party kagabi. Tapos, ayan, may minudo. Tulula kabugos. Ayan, Wala po kasing ziplock or ziplock ba yung tawag mo sa mga kapiks na pwede pong balutan ng pagkain. Buti po sila ma'am, nag-prepare po sila ng sandubag kasi, or plastic bag, dahil alam po nilang may magsha-sharon ko na ito sa list. So, maya ko po ito iinitin. Ibalik ko lang po siya ulit sa ref. Tawagin ko ulit si Rose Ann para makapag-share ulit ng ulam. Nasa taas po sila ngayon. Bumaba lang kanina, bumili po ng mineral na tubig. Alas 10:29 na mga kapiks. Gusto pong maglaba. Kahapon pa po ako hindi naglaba Sabado. Dahil maulan. Doon po yung labahan namin. Charan! Madami-dami po yung labahan namin. Sabi ko, wala naman po pasok sa Monday. Kaya pwede ako maglaba mamaya or bukas po, Lunes. Galit pa ko ng washing kasi kagaya po nitong panahon. Maulan minsan hindi, pero parang ko po ngayong week maulan po dito sa amin. Kaya galit pa ko ng washing tsaka dryer. Yung dalaga ko po nasa gilid, ayan.
Nagtatanong po siya kung pupunta daw ako ng downtown dahil may ipapabili siyang envelope. At naturo. Oo, naturo. Patayin ko ang kasirula. May tumutulo po sa ano namin, bubong. Yan, tumutulo siya. Ito man nga, kuan, mahulos. Ito po, yung part po dito sa TV, hindi na po siya tumutulo mga kapiks dahil lalagyan ko po ng tape sa bubong. Hala, dito din pala tumutulo, oh. Ano ba yan? Dito din po sa tindahan. May tumutulo. Yan yung tindahan natin. May nakalagay na kaserola. Banda po dito, oh. Yan. Umina na naman po yung ulan na kapiks. Madami ng tubig. Pumupa na po yung ulan mga kapiks. Alas 12, ono na po. Punta sana ako ng Rotonda para bumili ng gas. Kaso wala pala dito yung pedicab ni Tito Tutoy. Yun po sana yung sakyan ko bumili ng gas dahil siya rin naman po yung mag-aayos nun dito sa stove namin. Si Rose Ann pala nasa balon na naglalaba. Dryer daw siya mamaya dahil nga ho, yung weather namin ngayon makulimlim na, may sikat ng araw at maya maya uulan naman. So sa unahan may kunting tubig pa po. Lunch na po tayo mga kapiks. Nakapagsaing na po kami. Yung problema yung ulam hindi pa po nainit. Wow, hipiyang masirak na masirak. Maligo ulan. Ayan. Higa mood na po kami mga kapiks. Katapos lang po namin kumain. So may assembly pala ngayon sa barangay hall po namin. May paraffol. Minessage ako ni Nika na pumunta daw ako doon. Sabi ko wala po akong wala pa akong swerte sa mga raffle mga kapiks. Sabi niya, baka din na ate. Sabi ko, mainit. Yung iniisip ko po ngayon, makabili po ako ng gas para mainit ko po yung ibang ulam namin. So, nandun lang naman po sa ref. Hindi po yun mapapanis. Ito si butok mahugaw. Ito yung kikinadal mo yung baba. Si Rose Ann nandun nagsasampay naman sa mga dryer niya. So sabi ko kay Rose Ann ako bukas na ako maglalaba. Mag-early ako bukas. So yung naghuhugas ngayon si Ate Patpat, siya yung tukang maghugas. Ano yan? Ayan mga kapiks, dito lang muna yung vlog po namin ngayong araw. Thank you for watching and see you our next vlog. Condolence pala po kay Tita Marlene. Rest in peace po sa bunsong kapatid po nila mga kapiks. Bye bye po.